Tayo po ay magbukas sa panalangin. Let us pray. Lord, salamat po sa umagang ito na magkakasama kami. Salamat po iningatan mo kami, Panginoon, nitong nagdaang isang linggo. Lord, ngayon pong umaga, kami po ay humihingi ng tawad sa mga pagkakamali namin. Linisin mo po ang aming puso, ang aming pong mga isipan, Panginoon, upang maging handa kami sa aming pagsamba ngayon pong umaga. Tulungan mo kami na maunawaan namin, mapakinggan namin ang inyong pong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa inyong biyaya ito'y aming pong sundin. Panginoon, samahan mo kami sa bawat bahagi ng aming pagsamba ngayon, sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng inyong pong salita. At nawa, Panginoon, ikaw ang maitaas, ikaw ang mapupurihan, at ikaw ang maluwalhati ngayong umaga sa aming pagsamba. Sapagat lahat ng ito ay aming dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon sapagkat bagamat meron po tayong mga hadlang ngayon sa ating pong mga dadaanan, ay wala pong pwedeng makapigil sa ating pong pananambahan, pagsasama-sama upang purihin at sambahin ang ating pong Panginoon. Salamat sa Diyos sa paraan na ito na pwede nating gawin upang ating pong may pagpatuloy ang ating pong gawain, ang ating pong pananambahan sa ating pong Panginoon. Kaya ngayon pong umaga, I'm sure tayo po ay handa na para pag-aralan ng kanya pong salita. Kaya atin na pong buksan ng ating pong mga Bibles sa Revelation chapter 4 and chapter 5. Medyo mahaba po ang ating pag-aaralan ngayon, kaya pakinggan po natin ang magbabasa nito. Chapter 4. After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, "Come up here, and I will show you what must take place after this." At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it. And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian. A rainbow resembling an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne 7 lamps were blazing. These are the 7 spirits of God. Also before the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, the third had a face like a man, the fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings, and was covered with eyes all around, even under his wings. Day and night they never stopped saying, "Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come." Whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to him who sits on the throne, and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before him who sits on the throne, and worship him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, "You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being." Chapter 5. Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides, and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, "Who is worthy to break the seals and open the scroll?" But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." Then I saw a lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. And they sang a new song. "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth." Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them singing, "To him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." The 4 living creatures said, "Amen." And the elders fell down and worshipped. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, ang inyo pong salita ay bukas na sa amin pong harapan. Salamat po uli at ito po, Panginoon, ay inihayag nyo sa amin. Salamat po sa aklat ng pahayag ng Panginoong Jesucristo
sapagkat sa pamamagitan po nito ay amin pong napapag-aralan at amin pong mapapaghandaan ang muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat inihayag niya sa amin, buhat dito sa inyong salita, ang mga mangyayari sa hinaharap. Kaya Panginoon, tulungan mo po kami na magkaroon po ng kapayapaan, ng excitement, at ng masigasig na pagsisikap na sundin at gawin ang inyo pong pinapagawa sa amin habang ikaw ay aming hinihintay. Kaya Panginoon, samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Ang 5 daw po na pinakamagagandang palasyo sa buong mundo ay matatagpuan natin po sa iba-ibang mga bansa. Ang una daw po na pinakamaganda na palasyo ay makikita po natin sa France. Ito po ay ang Palace of Versailles. Ito po ay napakalaki at sa biyaya po ng Panginoon, ito po ay nabisita namin at ito po ay nakakamangha. Napakalaki, napakaganda. At napakaraming mga tao ang pupunta, bumibisita upang makita ito. Ang pangalawa po na pinakamaganda at pinakakilala na palasyo daw po ay itong tinatawag na Buckingham Palace. Ito ay matatagpuan natin sa UK. At alam po natin na dito po nakatira ang royal family, yung pamilya po ni na Queen Elizabeth. Pero ayon po sa ulat, hindi sila talaga naglalagi dito. Meron po silang iba na tinitirhan. Ang pangatlo po ay ang tinatawag na Forbidden City sa China. Napakalaki din po ng palasyong ito at ito daw po ang pinakamatandang palasyo. Ito ay 500 years old na. At marami rin po mga turista ang pupunta dito para makita ang Forbidden City na ito. And then ang pang-apat ay palasyo na makikita natin po sa Austria. Ang tawag po dito ay Schönbrunn. Schönbrunn. At malaki at napakaganda rin po ng palasyong ito at marami din po ang mga turista na pupunta dito upang masaksihan ang kagandahan nito. And then ang panghuli po, ang panglima, itong Topkapi Palace na makikita po sa Turkey. Okay? So ito po ay dinarayo rin ng maraming mga turista sapagkat napakaganda po nito. Mga kapatid, bagamat napakaganda ng mga palasyong ito, napakalalaki, ay hindi po lahat ng tao ay pwedeng pumunta dito. Madalas ang pwede lamang pumunta dito ay yung may mga naipon o yung may pera o kaya ay may posisyon sa government or mga sikat. Kung dito pa sa atin sa Pilipinas, yung running joke po, kung ikaw ay contractor or anak ng contractor, ay ikaw ay makakabisita sa mga ito. Pero, yun nga po, nakakalungkot na itong mga palasyong ito, kahit na napakalalaki at napakaganda, ngayon po ito ay isang museum na lang. Bihira po ang tumitira dito. Marahil dahil sa advancement ng panahon, napakahirap i-maintain ito, at kung kayo nga po ay makakabisita dito, ay sobrang haba ng iyong lakarin. Pagpunta mo sa isang room, sa susunod na room, maging pagpunta mo sa dining hall, ay ang layo pa. Hindi katulad ng mga bahay ngayon na ilang steps lang, naandyan na yung mga dapat mong puntahan. So, ang isa rin sa nakakalungkot sa mga palasyong ito, they are bound for destruction, sapagkat dito ginawa sa lupa, and anything na talagang ginawa dito sa lupa, ito po ay masisira, di po ba? At yun nga, kaya ito siguro ginawang museum na ay para ma-maintain nila yung ganda, sapagkat pag ginawa mo yung museum ito, maraming mga turista, maraming kita pang-maintain, di po ba? Again, sa kabila ng kagandahan po ng mga museum na ito ay napakarami po nitong limitasyon at hindi po ito kayang makita ng lahat ng mga tao. Mga kapatid, ngayon pong umaga, meron po tayong isang palasyo na atin pong pag-aaralan, na ito ay ipinakita ng Diyos kay Juan. At ang palasyong ito ay kakaiba sa lahat ng mga palasyo. And I believe after we study this palace, ay masasabi natin na ito'y walang kapantay, walang katulad, at tayo pong lahat ay mangangarap na tumira dito. At ang maganda dito, lahat po tayo ay may pagkakataon para tumira sa pinakamaganda, walang katulad na palasyong ito. Bakit ito'y walang katulad? Sapagkat hindi ito gawa dito sa lupa or hindi ito ginawa dito sa lupa.
This palace is out of this world. Okay? So, mga kapatid, nung nagdaang mga linggo, pinag-aralan po natin yung ating blessed hope. Ano po? Yung ating pinagpalang pag-asa. Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng pinagpalang pag-asa. Na sa kabila ng marami nating pagsubok, no, mga problema, mga hamon na nakakaharap everyday sa kapanahunan, ay meron po tayong dahilan para tayo ay bumangon, meron tayong dahilan kung bakit tayo dapat magsakripisyo, no? Meron tayong dahilan kung bakit dapat lagi tayo magsama-sama, manalangin, umasa sa Panginoon, no? Pag-aralan ng kanyang salita, no? At sundin ang kanyang salita, sapagkat meron pong tayong pinagpala buhay na pag-asa na sa muling pagbabalik ng Panginoon, lahat ng kahirapang ito, lahat ng mga imperfections, ano po, lahat ng kasamaan, lahat ng kasalanan ay matatapos, no? Lahat ng karamdaman, no? Lahat ng ating mga kahinaan ay matatapos sapagkat sa muling pagbabalik ng Panginoon, aayusin niyang lahat ang mga bagay-bagay sa buhay po natin. Noon pong first Sunday, atin pong pinag-aralan ang the promise of Christ's return. Ano po? Pinag-aralan po natin yung kasiguruhan, ano po, ng kanyang pangako na ito ay matutupad. At nakita po natin na yung mga tanda na kanyang iniwan ay atin na pong nakikita at nararanasan na ngayon na malapit na siyang dumating. Kaya mga kapatid, nawa tayo po ay naghahanda na. Ano po? Huwag natin pong baliwalain ang salitang ito. Huwag po nating baliwalain ang mga tandang ito na pinapakita na ng Panginoon sa atin. Ang pangalawa, last week, pinag-aralan po natin the portrait of the church, no? Pinakita po ng Panginoong Hesukristo kay Juan ang magiging itsura ng iglesia noon at saka na ngayon. Yung kanyang mga babala, yung kanyang mga paalaala, ano ang mga dapat gawin ng bawat mananampalataya, ng bawat iglesia. At ngayon pong umaga, ang atin pong pag-aaralan tungkol nga po sa isang napakagandang palasyo na ipinakita ng Panginoon kay Apostol Juan. At yan po ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon pong umagang ito. The Palace in the Sky. The Palace in the Sky. Ang palasyo na nasa kalangitan. Ano po? As I've said, ito po ay napakaganda sapagkat hindi ito gawa sa lupa, kundi ito po ay gawa sa kalangitan. Ito po ay makikita lamang sa kalangitan. Ano po? So, kung titingnan po natin itong ating mga talata na binasa at pag-aaralan, marami pong mga Bible scholars ang nagsasabi na itong verses 1 and 2, ano po? Basahin ko po ulit sa inyo. Ang sabi dito, "After this I looked, and there before me was a door standing open in heaven, and the voice I had first heard speaking to me, like a trumpet, said, 'Come up here, and I will show you what must take place after this.' At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven with someone sitting on it." So dito po mga kapatid, ang sabi dito ni Apostol Juan, "After this I look." Ano? Nung sinabi niya after this, ang tinutukoy niya po itong mga pinag-aralan natin dito sa chapters 2 and 3, itong mga letters, no? Nasabi ng Panginoon, i-record mo itong mga sasabihin ko sa iyo at ipadala mo dito sa 7 iglesia sa Asia Minor. So, ang sabi ni Apostol Juan, pagkatapos na ma-reveal sa akin ng Panginoon itong mga letters, no po, na dapat kong ipadala sa 7 iglesia, ay ito ang nangyari. Ito na ang sunod na nangyari. At ayon nga po sa mga Bible scholars, ito daw po ay larawan ng rapture or pag-agaw, no? Madalas po natin itong pinag-aaralan na ang muling pagbalik ng Panginoon ay may dalawang bahagi. Ang una, yung tinatawag na rapture, at ang pangalawa ay yung revelation. Ano po? Yung rapture, ang Panginoon ay sa alapaap lang mananatili, no? And then, ang una niyang gagawin ay bubuhayin niya muna yung mga mananampalataya na tumanggap sa Panginoon, no? And then, sunod, yung mga buhay pa ng mga mananampalataya, babaguhin niya ang kanilang katawan at kukunin na, no? And then, for 7 years, mag-i-stay sila sa alapaap or sa sky or sa air.
And then pag nangyari po yun, magkakaroon po dito sa lupa, lahat ng mga maiiwan, lahat ng mga hindi mananampalataya ay maiiwan at may experience nila yung pot ng Diyos, no? Na yun ay tinatawag na 7 years tribulation. Talagang paparusahan ng Panginoon sa 7 taon na yun. Lahat ng mga tumanggi, lahat ng mga hindi naniwala, lahat ng mga gumawa ng masasama laban sa atin pong Panginoon. Ngunit, ang maganda po doon, meron pa ring pag-asa, no, na maligtas ang mga maiiwan doon. Kaya lang, hindi na katulad ng pagtanggap lang sa Panginoong Hesukristo, no, katulad ng na-experience po natin ngayon. Kundi, during that time, kailangan mong tumanggap sa Panginoon at ikaw ay mamatay, no? Kailangan mong maging martyr, no, sapagkat sa 7 years, ito yung mapapag-aralan po natin, sa 7 years tribulation, no, hahabulin ng gobyerno yung mga hindi magpapatatak ng 666, no, dito po sa kamay at saka sa noo. At kung ayaw mo magpatatak, no, dahil yan po ay tatak ng Antichrist, no, kailangan mong patayin. At yun po ang tanging paraan para makaligtas. Kailangan mong tanggapin si Jesus at patayin. Grabe, ano? Pero sana wag na nating paabutin doon, no? Kung ngayon sa tingin mo ay hindi mo pa talaga tinatanggap si Jesus bilang sariling tagapagligtas, now is the time, no? Admit that you're a sinner, ask for forgiveness, and then accept Jesus as your Lord and Savior. Yun lang ang tanging paraan. If you will pray those prayers, no, sincerely in your heart, ang promise ng God, no, hindi ka na mapapasama diyan sa 7 years tribulation. Sa muling pagbabalik ng Panginoon, kasama tayo dadagitin. Kasama tayo sa rapture. Ano po? So, dito, meron familiar words tayong makikita para masabi talaga natin na bago mangyari itong 7 years tribulation, tayo mga Christians ay kukunin muna ng Panginoon. Ang sabi dito sa verse 1, ang sabi dito sa second part, "And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, 'Come up here, and I will show you what must take place after this.'" Ang sabi doon, pansinin niyo yung word na, "And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet." Kung pupuntahan po natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 and 17, ang sabi po dito, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first." Ang sabi dito, kung babalikan natin itong verse 4, "And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet said, 'Come up here.'" Okay? And then kung titingnan natin itong 1 Thessalonians chapter 4, ang sabi po dyan, "For the Lord himself will come down from heaven with a loud command." No? So ano yung command na yun? Kung babalikan natin dito sa verse 4, "Come up here." Okay? And then ang sabi dito, "With the voice of the archangel and with a trumpet call of God." No? So kung babalikan natin, ang sabi dito, "And the voice I had first heard speaking to me like a trumpet." Okay? So, dito po sa 1 Thessalonians chapter 4, ay tinutukoy po dito ay ang rapture, no? Na sa muling pagbabalik ng Panginoon, sa unang bahagi ng kanyang pagbabalik, hindi muna siya pupunta dito sa lupa, sa alapaap lang siya. Ang gagawin niya, dadagitin niya lahat ng mga mananampalataya. Una, yung mga namatay, pangalawa ay yung mga buhay pa. And then, ang isa pa po na makikita natin na magpapakita na itong verses 1 and 2 ay tumutukoy sa rapture. Ang sabi sa verse 2, "At once I was in the Spirit." No? At once, parang bigla. No? Ay siya ay kasama na ng banal na Espiritu. At tingnan po natin sa 1 Corinthians chapter 15, 51 to 52. Sabi po dito, "Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will all be changed in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed." Pansinin niyo yung salitang "in a flash, in a twinkling of an eye." No? Dito sa verse 4, ang ginamit po ni John ay "at once." No? Bigla. Bigla na lang, no? Na ako ay kasama na ng Holy Spirit. So yun po ang indication na bago po mangyari ang tribulation,
ay may rapture muna. At ang kasama lang sa rapture, tandaan po natin, ay yung mga tumanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas. Okay po? So ngayon po, makita po natin na narito na sa kalangitan si Apostol John, dinala siya ng Panginoon, pinakita niya ano ba ang itsura ng langit, ano ba ang itsura nitong palace in the sky. Okay? So, meron po siyang 4 na nakita. At yan po ang atin pong titingnan ngayon pong umagang ito. No, there are 4 sceneries that Apostle John described in chapter 4 and chapter 5. At ang akin pong panalangin sa atin pong pag-aaral nito ay, again, this will inspire us, this will excite us, sa muling pagbabalik po ng Panginoon, na patuloy nating pakinggan at patuloy natin pong sundin ang kanyang salita. Ang una po na pangitain na kanyang ipinahayag dito po sa chapters 4 and 5, ang una, the remarkable appearance of the palace in the sky. The remarkable appearance, ang kamangha-mangha na itsura nitong palace in the sky. Bakit po nasabing ito ay palasyo? Sapagkat alam po natin noong unang panahon, na ang palasyo, una, pinapakita nito yung kagandahan ng structure, kagandahan at kayamanan ng kaharian. And then, ito po ay may trono, ito po ay may hari, ito po ay may mga kawal, at may mga tao dito. So, dito po, ipinahayag, inilarawan ni Apostol Juan kung anong nakita niya, dito po sa kalangitan, dito po sa palace in the sky. Ang sabi niya po dito sa verses 2 to 6, "At once I was in the Spirit, and there before me was a throne in heaven, with someone sitting on it, and the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne. Surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne 7 lamps were blazing. There are the 7 spirits of God. Also before the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back." Okay, so dito po ipaniliwanag, ipinakita, inilarawan ni Apostol Juan ano yung kanyang nakita. Nakakita siya ng trono, at nakakita siya ng nakaupo dun sa trono. At dinescribe niya ano ang itsura nung nakaupo sa trono. Ang sabi sa verse 3, "And the one who sat there had the appearance of jasper and carnelian, a rainbow resembling an emerald encircled the throne." Okay? So, mga precious stones po ito na binanggit po ni Apostol Juan, at ito pong mga precious stones na ito po ay mga makikinang, at ito po ay mga mamahalin. By the way, nais ko lang po na ipaalala sa bawat isa. Una, hindi po natin makukuha lahat, mapapag-aralan lahat, madadaanan lahat ang mga detalye po ng chapters 4 and 5 sapagkat hindi enough ang oras natin para i-discuss po natin lahat ito. Ang akin pong panalangin, ang atin pong matutunan ngayon pong umagang ito, ang atin pong mapag-aralan ay yung kailangan po natin ngayon pong umaga para magising tayo kung tayo po ay natutulog sa ating pong pananampalataya, maging matibay at maging matatag ang ating pong pag-asang ito sa atin pong Panginoon, at mas lalo tayo magtapat at sumunod sa atin pong Panginoon. Okay? So, ang sabi pa niya dito sa verse 5, "From the throne came flashes of lightning, rumblings, and peals of thunder. Before the throne 7 lamps were blazing. There are 7 spirits of God." Verse 6, "Also before the throne there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center around the throne were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in back." So mga kapatid, makikita nga po natin itong mga descriptions na ito. Ito po ay puro kaliwanagan, ito po ay kalinawan. So, sa madalit salita,
The remarkable description of this place is, this is a place of brightness, no? This is a place of light. Okay? Kaliwanagan. Alam niyo po ba, nung 18th and 19th century, ang nickname ng Paris, no? Paris, France ay City of Light, no? The City of Light. Bakit po? Sapagkat sila po ang nauna, no, na nagpailaw ng mga streets. Okay? Kaya pagka sinabing Paris noon pong 18th and 19th century, yun po agad ang naiisip ng mga tao. This is the City of Lights. Ano po? Napakaliwanag ng syudad na ito. Ngunit hindi ko alam kung ito ay kanilang kayang isustain. Lalo na sa panahon ngayon sapagkat pamahal ng pamahal ang mga bilihin, pamahal ng pamahal ang gasolina. Ano po? Kung kahit maraming mga researchers ngayon ang talagang nag-iisip ng paraan, paano makakatipid. Hindi po ba? Pero mga kapatid, dito po sa Palace in the Sky, hindi po yan problema. Hindi problema ang liwanag. Ano po? Pwede po nating sabihin that this is a palace of lights. Ano po? Ang sabi po sa Revelation chapter 21, verse 23. The city does not need the sun or the moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and the Lamb is its lamp. Okay? So dito po sinabi po ni Juan, ang kanyang description, ito pong tinutukoy niya dito ay yung bagong city, bagong heaven, bagong Jerusalem, na sa panahon na yon hindi na kailangan ng araw, ng buwan, or ng kahit anumang liwanag, sapagkat ang magbibigay ng liwanag dito ay ang Panginoon, ang Panginoong Hesukristo. Okay? At ako po'y naniniwala na yung liwanag na yun, ay hindi nanggagaling sa kahit anumang source of electricity, kundi ang liwanag ay ang Panginoon mismo. Kaya kahit nasaan ang Panginoon ay may liwanag, At dito, mga kapatid, dito sa Palace in the Sky, itong kaharian sa kalangitan, ito po ay napakaliwanag sapagkat ang Panginoon ay naandito. At ito po ay napakaliwanag, kamangha-mangha ang lugar na ito sapagkat ang kaliwanagan nito ay normal. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naandito, walang brownout dito, at ang kaliwanagan dito ay libre. Siguro tayong lahat na-experience na natin yung mag-brownout, mag-blackout, na-experience na natin yung inconvenience, pagka walang liwanag tayong nakikita. Maging sa buhay natin, marahil dumadaan tayo sa mga matitinding problema, hindi natin alam kung may liwanag pa ba, itong nangyayaring kaguluhan sa atin ngayon, itong corruption, ito pong mga maanumalyang projects na ito, hindi natin alam kung titino pa ba itong mga government officials na ito, itong mga involved, sa corruption na ito, di po ba? Pero mga kapatid, when we reach this palace in the sky, everything will be bright, everything will be full of lights. Kaya dito sa description na ito, remember yung description dito ni Juan ay yung available vocabulary pa lang during those times, At baging kahit tayo, I believe walang enough words, sa vocabulary para i-describe ng eksakto, ang kalangitan. At marahil yan po ay niloob ng Panginoon, sapagkat ang atin pong kaalaman, ang atin pong salita ay very limited. Samantalang ang kapangyarihan ng Panginoon, ang kaluwalhatian niya, at lahat ng kanyang creation ay kamangha-mangha, walang salita na pwedeng mag-describe. Okay? So yun po ang una na makikita natin dito po sa Palace in the Sky. The remarkable appearance of this. As I've said, hindi po enough ang oras at hindi enough ang salita natin para ito po ay ma-describe natin. Pero yun nga po, ang Panginoon, He's still sitting on the throne. Okay? He's still in control of everything. Yan po ang description ni John. Kahit na magulo dito sa lupa, magulo ang buhay natin, but God is still there, Alam ng Panginoon kung ano po ang mangyayari, Hindi natataranta ang Diyos, Siya ay nakaupo pa rin sa trono, at kung ano man ang nangyayari dito sa lupa, yun po ang kanyang
plano. Kaya sa umagang ito, nawa tayo po ay patuloy na magtiwala sa Panginoon. Ano po, umasa sa Kanya at sumunod sa Kanya sa kung anuman ang sitwasyon natin na nararanasan sa ating pong buhay. So yun po ang number 1 na makikita natin na pangitain or scenery na nakita po ni Apostol Juan. Ito po, the remarkable appearance of the palace in the sky. Ang pangalawa, the righteous occupants of the palace in the sky. Sino po yung mga matutuwid? Yung mga banal na nakatira doon. Okay? Sa palace in the sky. So, yun nga po, una, dinescribe dito ni Apostol Juan na naandun ang Panginoon. Okay? Sapagkat yun ang kanyang tahanan, hindi mo siya pwedeng makita sa ibang lugar. No? Kundi doon lang, naandun ang kanyang palasyo, no? At doon siya nakaupo, doon siya naghahari. Ano po? At tinitingnan niya lang lahat ng nangyayari dito. And then, ang pangalawa na makikita po natin na nasa kalangitan, na nasa palace in the sky, ay makikita po natin sa Revelation chapter 5, verse 6. Ang sabi diyan, then I saw a lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. Okay? So, ang sabi po dito, then I saw a lamb, looking as if it had been slain. Ito po, kung titingnan po natin, itong Lamb of God, ito po ay walang iba, kundi ang Panginoong Hesukristo. Meron po siyang dalawang description. Ang sabi dito sa verse 5, then one of the elders said to me, do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Okay? Later on, papag-aralan po natin kung ano yung itong scroll na ito at saka itong 7 seals na ito. Pero ang may kakayahan lang na magbukas po noon ay itong tinatawag nilang the Lion of the tribe of Judah, no, the Root of David, at dito sa verse 6, ang sabi dito, the Lamb of God. Ito po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, sapagkat siya lamang po ang namatay at siya lamang po ang nagligtas sa lahat ng mga makasalanan. So yan po ay nakita ni Juan sa palace in the sky, sa kalangitan, at yan din po ay makikita natin. Ano ba talaga itsura ng Panginoong Hesukristo? At dito po, as I've said, ang description po dito ni Juan ay based po sa vocabulary na mayroon siya noon. At based din po sa vocabulary niya noon hanggang ngayon, ay hindi rin natin kayang i-describe kung ano nga ba ang itsura ng Lamb of God. Kasi ang sabi dito, then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out in all the earth. Okay, so kung papairalin natin yung ating pong limited imagination, no, 7 horns, 7 eyes, which are the 7 spirits. So ano kaya itsura nun? Okay, so wag na po nating alamin sapagkat wala pang nakakita talaga nung literal na itsura nito. Ano po? Basta, yun po ang description na makikita natin sa Lamb of God, sa Panginoong Hesukristo. Okay po? So, yun po ang pangalawa na nakita niya. No? Ito po ang pangalawa na righteous occupant ng palace in the sky. Una, ang God, ang Panginoon, ang Diyos. Pangalawa, the Lamb of God. The third, the 4 living creatures na makikita po natin yan sa chapter 4, verse 6. Sabi po dito, also before the throne, there was what looked like a sea of glass, clear as crystal. In the center, around the throne, were 4 living creatures, and they were covered with eyes in front and in the back. The first living creature was like a lion, the second was like an ox, and the third a face like a man, and the fourth was like a flying eagle. Each of the 4 living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around, and under his wings, day and night, they never stopped saying, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come.
Okay, again, itong four living creatures, based po sa description ni John, no, at based po sa ating pwede at kaya na imagine, no po, ay makikita natin, no, na apat ito na nilalang, no, na may iba-ibang muka at maraming mata. Ano ang kanilang ginagawa? No, day and night, sila po ay sumasamba sa atin pong Panginoon. Okay? So, yun po ang makikita natin. And then, ang sunod na makikita natin, itong tinatawag na 24 elders. Okay? 24 elders, 24 na mga namumuno or matatanda. Okay? Ayon po sa mga Bible scholars, ito daw po ay representative ng lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat ang sabi po dito sa verse 4 ng chapter 4, surrounding the throne were 24 other thrones, and seated on them were 24 elders. They were dressed in white and had crowns of gold on their heads. At napag-aralan po natin noon, ano po, na sa pagkikita po natin ng Panginoon, ano po, meron pong awarding, may 5 crowns na ipagkakaloob sa atin ang Panginoon based po sa atin pong katapatan sa Kanya dito po sa lupa. At ito po, pinapaniwalaan ng mga maraming mga Bible scholars na ito pong 24 elders na ito ay representative ng lahat ng mga mananampalataya. Sapagkat ano po ang kanilang suot, no? Nakasuot sila ng puting damit at sila ay may mga korona. Okay? Ang sabi sa verse 10, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. They lay their crowns before the throne and say, You are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. So, ito rin pong 24 elders katulad ng 4 living creatures na po. Kung atin pong mababasa sa verse 9, whenever the living creatures give glory, honor, and thanks to Him who sits on the throne and who lives forever and ever, the 24 elders fall down before Him who sits on the throne and worship Him who lives forever and ever. So every time na nag-worship itong 4 living creatures, itong 24 elders, lahat ng mga mananampalataya, sila po ay yumuyukod, sumasamba sa Panginoon. At ang sabi pa dito, yung kanilang mga korona ay ibinibigay nila sa Panginoon bilang pasasalamat sa kabutihan, sa biyaya, sa kapangyarihan ng Panginoon. At alam po ninyo, ito po ang aking na-realize, no? Once we see the Lord, no, wala po tayong pwedeng sabihin, no, kundi Lord, thank you, no? Wala po tayong pwedeng gawin kundi talagang magpakumbaba, magpatira pa at sambahin ng Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki, no po? Wala tayong kakayahan, no po, na magreklamo, no, or singilin ang Panginoon, sapagkat the moment na makita natin siya, katulad po ng ginawa nitong 4 living creatures at saka nitong 24 elders, sila po ay nagpatira pa and they worship the Lord. Okay? So, ito po ang pang-apat na makikita natin dito, no? Ito pong 24 elders. And then, ang pang-5 ay itong mga angels. No? Makikita po natin sa chapter 5 verse 11. Ang sabi po dito, Then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice they sang, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them singing, to Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever. Itong mga angels, no po, gaano karami, no? Thousands upon thousands, 10,000 times 10,000, no? 10,000 times 10,000, ilan yun? 100 million, no? So, napakarami nun, ano po, mga angels. And I'm sure, no po, as I've said, ito lang yung tansya siguro ni John dito, no? 10,000 times 10,000. Marahil marami pa na mga angels na anong ginagawa nila? They worship the Lord.
So ito po ang nakita ni Juan dito po sa Palace in the Sky, at ako'y naniniwala sa umagang ito na pagka tayo po ay dumako na sa langit na bayan, dito po sa Palace in the Sky, ito rin po ang makikita natin. Ano po? Sa muling pagbabalik ng Panginoon, pagka kinuha niya na tayo, ito po ang makikita natin. Ano? Itong una, ang Panginoon. Pangalawa, the Lamb of God, kundi ito po ay ang Panginoong Hesukristo. And then the four living creatures, no, the 24 elders, no, tayo po ito. Hindi ko lang alam paano yung formation nito, ano po, at ang mga milyon-milyon na mga anghel. Okay? So, ano po ang inyong nararamdaman sa oras na ito? No? Kayo po ba ay na-excite, natatakot, na-inspire? Ito po. Mga kapatid, tandaan natin, ito po ay pinahayag ng Panginoon kay Juan para i-encourage yung mga mananampalataya during their time na nade-discourage na sila sapagkat napakatindi ng pagsubok. No po? At ako'y naniniwala na nung mabasa nila ito, no, nito mga mananampalatayang ito, sila'y nabuhayan, no? Nagkaroon sila ulit ng pag-asa para magpatuloy, no? Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat ang gospel, ang mabuting balita ay nakarating po sa atin at patuloy na ito'y kumakalat, no? Naniniwala po ako because of this encouragement, because of this revelation, no? Na-inspire ang mga mananampalataya. At nawa ngayong umaga, mga kapatid, ito rin po ang maging epekto sa atin nitong ating makikita once na marating natin itong palasyo sa kalangitan, itong palasyo na inihanda ng Panginoon din sa mga mananampalataya. Kaya kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, ngayon pong umagang ito, makakarating ka dito, makikita mo po ang kagandahan ng palasyong ito sa kalangitan. So yun po ang pangalawa na makikita po natin na pangitain na nakita ni Apostol Juan. Ang una, the remarkable appearance of the palace in the sky. Second, the righteous occupants of the palace in the sky. Ang pangatlo po, the regular activity in the palace in the sky. Okay? So ano po yung madalas na ginagawa dito? Okay? Meron na po kayong idea sapagkat binabasa na natin ito kanina pa. Ano po? Ang sabi dito, ano yung ginagawa ng four living creatures? Ano ang ginawa ng 24 elders? Ano ang ginagawa ng mga angels? Ano? They worship the Lord. At ito po ay regular na ginagawa. Hindi ito during this time lang na magkakaroon ng rapture. Kasi tingnan nyo po, ang sabi po dito sa chapter 4 verse 8, each of the four living creatures had 6 wings and was covered with eyes all around. Even under his wings, day and night, they never stop saying, Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. They never stop. They do it day and night. Okay? And then dito po sa chapter 5 verses 8 and 9, sabi dito, and when he had taken it, the four living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb. Each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints, and they sang a new song. Okay? So, sa kanilang pagsamba sa Panginoon, they sang a new song. No? Meron silang kinanta. Bakit ito bago? Sapagkat dito po sa chapter 4, ito po ang lyrics ng kanilang awitin. Ano po? Dito po sa verse 8, itong Holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. And then sa verse 11, you are worthy, our Lord and God, to receive glory, honor, and power, for you created all things, and by your will they were created and have their being. And then pagdating po dito sa chapter 5, verses 9 to 10, ang sabi po dito, they sang a new song, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nations. You have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. So dito may dagdag na lyrics na itong Lamb of God, no? Ito po ay
namatay, ito ang Panginoong Hesukristo, at siya'y nabuhay na maguli. Bakit? Para iligtas, no po, ang iba-ibang lahi na sasampalataya sa Kanya, para maghari na kasama Niya, lalo na sa pagbabalik dito po sa lupa. Okay? So makita po natin dito mga kapatid, meron pong dalawang bagay na regular na ginagawa dito po sa Palace in the Sky. They worship. Ano, pag sinabing they worship, nagpapakumbaba sila ay yumuyukod, no? Lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, no? Lahat ng kaluwalhatian ay ibinibigay nilang lahat sa Diyos, no? Wala silang inaangking kahit na 0.001%, no? Hindi nila ito kinukuha, kundi lahat ito ay ibinibigay nila sa Panginoon, sapagkat karapat dapat lang na itaas ang Panginoon. And then ang pangalawa, they sang, they sing. Okay? Sila ay umaawit. Kaya nga mga kapatid, kung inyong mapapansin, dito po sa lupa, ang madalas na itinuturo sa atin, lalo na sa pananalangin, ay magpasalamat, no? Magpuri sa Panginoon. Kaya pala tayo sinasanay dito sa lupa, sapagkat yan po ang ating gagawin pagdating natin sa kalangitan. Pagdating natin sa Palace in the Sky, no? We will worship, we will thank God, no? Every day. And then ang pangalawa, tayo po ay kakanta. Alam niyo po, habang pinag-aaralan ko to, ini-imagine ko sa akin na hindi ganun kagandahan ang boses, no? At frustration ko ang pag-awit. Pero one thing is sure, pagka tayo po ay kinuha na ng Panginoon, ang sabi sa 1 Corinthians chapter 15, babaguhin tayo. Yung mga imperfections natin ay magiging perfect, no? Tayo po ay magiging perfect na. Kaya naniniwala ako, nagaganda ang boses ko pagdating ko po sa Palace in the Sky, pagdating ko po sa kalangitan. At hindi po nakakahiya na ako'y kumanta kasama, katabi ng mga angels. Di po ba? Imagine niyo po, kung gaano kaganda ang mga boses ng mga angels. Siguro dito po sa lupa, nakarinig na kayo ng napakagandang boses, at ang ating reaction ay napakaganda ng boses. Meron siyang angelic voice. Pagka sinabing angelic ang iyong voice, ibig sabihin sobrang ganda nun, no? Talagang nakakamangha. At yun nga po mga kapatid, sa atin pong pagpunta sa langit, ito po ang ating gagawin. We will sing with the angels. We will sing with the saints. Anong kakantahin natin? Pagsamba sa atin pong Panginoon. And I'm sure sa atin po na may frustration sa pag-awit, makakakanta na po tayo ng maganda dito. Hindi na tayo mahihiya na sumabay sa mga angels. At yun po ang dahilan kung bakit tayo binago ng Panginoon, para lahat ng imperfections natin ay maging perfect na pagka tayo ay sumamba sa ating Panginoon. Aren't you excited sa araw na yun, sa panahon na yun, na mawawala na yung ating pong mga kapintasan, no? Yung ating pong mga kakulangan, yung ating pong mga reklamo sa buhay, no? Papawiin na ng Panginoon yan, aayusin na ng Panginoon yan. So mga kapatid, ngayon pong umaga, tandaan po natin, ang gagawin nating regular, parati, pagdating sa langit, we will worship, we will thank the Lord, and we will sing praises to His name. Kaya ngayong umaga, mag-practice na tayo, ika nga, madalas kong naririnig ito. Kaya mag-practice na tayo dito sa lupa, no? Hindi man ganun kagandahan ang boses natin, pagdating natin sa langit, it will be perfect, no? Perfect tune, perfect pitch. Okay? At mag-practice na rin tayong magpasalamat sa ating pong Panginoon. So, yun po ang pangatlo na makikita po natin na scenery na nakita po ni Juan. Ang una, the remarkable appearance of the palace in the sky. Second, the righteous occupants of the palace in the sky. Third, the regular activity in the palace in the sky. Ang pang-apat at ang panghuli po, the required entrance to the palace in the sky. Paano ka makakarating dito? Paano ka makakapunta dito? Ang sabi po sa verse 9, and they sang a new song, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain,
and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. Verse 10, you have made them to be a kingdom and priests to serve our God, and they will reign on the earth. Okay, so mga kapatid, ngayon pong umaga, ang tanging paraan para makarating po tayo sa palace in the sky ay kung ating pong sasampalatayanan ang ginawa ng Lamb of God, no, ng Panginoong Hesukristo 2,000 years ago. Kaya po, lahat ng kapurihan ay binibigay sa Panginoong Hesukristo ay dahil po sa sakripisyo na kanyang ginawa. Ano po? Ang sabi diyan sa verse 9, you are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God. No? Dahil sa dugo ng Panginoong Hesukristo, no, tayo po ay naligtas, no, ang pinambayad at pinangtubos ng Panginoon, no, para po tayo ay maligtas at hindi mapahamak ay yung dugo ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa dito, from every tribe and language and people and nation. So, hindi lamang Israel ang kanyang iniligtas, hindi lamang US ang kanyang iniligtas, hindi lamang Philippines ang kanyang iniligtas, kundi ang sabi niyan, every tribe, every language, every people, and every nation. Ang ibig sabihin, kahit sino ang sasampalataya, tatanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, no? Tatanggap at sasampalataya sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Ang sabi niyan, magkakaroon ng kaligtasan, no? At makakasama sa kaharian. Makakasama dito po sa palace in the sky. Ang tanong po sa bawat isa ngayon pong umaga, tinanggap na po ba natin si Jesus? Isinuko na po ba natin ang ating buhay sa Kanya? Siya na ba talaga ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin? Kung ginawa po natin yan sincerely, mga kapatid, then we will be here. We will enter. The Lord will allow us to enter this palace in the sky. Sa mga palasyo, sa mga magagandang lugar, mga magaganda at malalaking mansyon dito po sa lupa, hindi lahat ng tao ay pwedeng pumasok. No? Yun lamang may pera, yun lamang popular, yun lamang may posisyon, no po? Yun lamang may ipon. Ngunit dito po, sa palace in the sky, yes, hindi lahat pwedeng pumasok dito. Pero hindi basihan ng pagpasok dito ay kung marami ka bang pera, sikat ka ba, ano bang posisyon mo, mabait ka ba, no? Hindi po yan ang paraan para makapasok dito po sa palace in the sky. Bagamat hindi lahat ay pwedeng pumasok dito, ang lahat po ay may pagkakataon na pumasok dito. No po? At ang tanging paraan lang para makapasok dito ay sumampalataya tayo. Na yan po ay pwede nating gawin lahat. No? Lahat ng mga tao. Ang sabi nga dito, every nation, every language, every tribe, no, ay may kakayahan na sumampalataya. Ay kayang magpasya na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ngayon pong umagang ito, all of us have a choice, no? At kung sakali na maiwan tayo at hindi tayo makarating dito sa palace in the sky, yan po ay malaking pagkukulang natin, sapagkat naniniwala ako that God will give us a lot of chances for us to choose, no, na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi niya hahayaan na matapos ang buhay natin sa mundong ito, matapos ang kasaysayan ng mundong ito, na hindi tayo nabigyan ng pagkakataon to choose, to receive, and to trust the Lord. Okay? Sapagkat yun lamang ang tanging paraan. No? Sapagkat kung ibang paraan ang atin pong gagawin, hindi po kaya, no? Hindi ito valid, no? Hindi ito po papayagan. The only way going to heaven is through the Lord Jesus Christ. Yan po ang sabi sa John chapter 14 verse 6. Bakit po siya? Sapagkat siya lamang ang napako dun sa krus, no? Siya lamang yung pumunta dito sa lupa for that purpose, no? Mapako sa krus para iligtas ang mga
tao buhat sa kasalanan kung sasampalataya sa kanyang ginawa. Kaya nawa mga kapatid, bago mahuli ang lahat, isuko na natin ang ating buhay sa Kanya. Meron tayong 4 na nakita ngayon pong umaga na ipinahayag ni Apostol Juan nung dinala siya ng Panginoon sa langit, no, para ipakita kung anong mangyayari in the future, no. Ipinakita niya itong palace in the sky, ano po, itong kaharian, itong palasyo, itong tahanan ng Panginoon sa kalangitan. At pinakita niya dito anong itsura, no, kung sino mga naandun, ano ang ginagawa doon, no, at papaano makakarating doon. Nawa ang katuruang ito, mga kapatid, nawa ang katotohanan na nakita po natin dito po sa Revelation chapter 4 and 5 ay nagpatibay at nagpatatag ng ating pong buhay na pag-asa. Nawa, mga kapatid, sa patuloy na paglipas ng oras ng panahon ng buhay natin dito po sa lupa, huwag po nating kalimutan ang lagi nating purihin ang Panginoon sa kahit anong sitwasyon na mangyari po sa buhay po natin. Lagi nating hanapin, lagi nating pahalagahan ang kanya po mga instructions sa bawat isa. Sapagkat ibinigay niya yun sa atin, no, para ito ay ating sundin, para maging maayos ang ating pamumuhay dito sa kabila ng maraming pagsubok, at para tayo po ay maging handa sa kanyang muling pagbabalik. Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, nawa sa muling pagbabalik ng Panginoon, magkita-kita po tayo sa palace in the sky. Sama-sama tayong aawit, sama-sama tayong sasamba sa ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Salamat sa kalayaan, salamat sa pagkakataong ito, salamat sa paraan na ito ng pagtitipon at pagsamba. Nawa, Panginoon, patuloy na kumilos ang inyong pong salita. Patuloy na maranasan namin ang kapangyarihan nito. Lord, tulungan mo kami na maunawaan ang inyong salita at patuloy na palakasin ito ang aming pananampalataya sa amin pong pang-araw-araw na buhay. Alam ko po na lahat kami ay dumadaan sa pagsubok, nararamdaman namin ang pagod, ang panghihina, ang mga frustrations, but Lord, I pray na itong mga salita mong ito, katulad ng dahilan bakit ito nasulat, para encourage ang mga inuusig ng mga Kristiyano. Sana po ito'y magbigay din sa amin ng kalakasan at kasiglahan sa paglilingkod at pagsunod sa inyo. Tulungan mo kami na huwag magsawa na purihin ka at sambahin ka habang hinihintay namin ang muling pagbabalik ng aming Panginoon. Sa patlatang ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang umaga sa bawat isa.
Tayo po ay magwakas sa panalangin. Panginoon, salamat po sa gawain na natapos. Salamat sa bawat isa na nakiisa sa amin pong gawain. Salamat po, Panginoon, sa inyong pangunguna, sa inyong pangungusap sa amin. Dalayan ko po, Panginoon, huwag namin makalimutan yung aming mga napakinggan. Tulungan mo kami na ito ay may angkop namin sa amin pong buhay. Sa isang linggo na darating ulit sa buhay namin, Panginoon, samahan mo kami. Nawa, Panginoon, itong natutunan namin ngayon ay magpasiglat, magpalakas ng amin pong pananampalataya. Kung kami man ay makakaharap ng iba-ibang mga pagsubok, nawa itong salita mo ang magbigay sa amin ng inspirasyon, Panginoon, na magpatuloy na magtapat sa inyo at maglingkod. Panginoon, ingatan mo ang bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo po ang aming bansa. Nawa, Panginoon, ay maging maayos na at ikaw ang mangusap sa amin po mga leaders na maging tapat sa kanilang paglilingkod at lalo tigit po ay makakilala sa inyo. Gamitin mo kami ng mga mananampalataya na maging ilaw at asin ng sanlibutan ito, Panginoon, upang marami pa po ang makakilala, ang magsuko ng buhay nila sa inyo. Panginoon, salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.